Magandang umaga sa lahat. Ako po ay si Generous P. Bacos Jr. At ngayon ay magtatalakay tayo ng pagbabasa at pagsusuri. Kaya tatanungin ko sa iyo, alam mo ba kung ano ang pagbabasa? Mayroon akong tatlong mga paksa na tatalakayin at yung una ay yung teorya ng pagbabasa. Yung mga apat na uri ng teorya ng pagbabasa. Yung una ay yung bottom up. Yung ikalawa ay yung top down. Yung ikatatlo ay yung interaction o interaktibo. Yung ikaapat, last but not the least, ay yung scheme o schema. Yung unang uri ng pagbabasa o teorya ay una tinatawag na bottom up. Yung bottom up ay inuuna yung mga letra o tunog sa pagbabasa at ikinalawa yung mga salita sa libro at yung kahulugan o yung comprehension ay nasa last. Inuuna nito ang mga letra at tunog kasi gusto kang makatuto ng mga letra at mga kahulugan nito, gaya ng pagbabasa ng mga diksyonaryo. Yung ikalawang teorya ng pagbabasa naman ay tinatawag na top-down. Ito yung sa Ingles na conceptually driven. Hindi katulad sa bottom-up na inuuna yung kahulugan ng mga letra, inuuna naman nito sa top-down ang comprehension, mga syntaxes o syntax sa Ingles, at yung mga pag-uugnay sa letra gaya ng pagbasa sa diksyonaryo. Yung top-down ay ginagamit kung mayroon kang binabasa na kwento at mga iba pang mga nilalaman gaya ng mga science books, medical books at iba pang mga halimbawa. Yung ikatatlo na teorya ng pagbabasa ay tinatawag na interactive. Ito yung mga tanong o mga pagbabasa ng mga teorya na nagko-connect sa mga readers gaya nating dalawa. Ginagamit ito ng mga tactics na tinatawag na comprehensive questions na nagsuspark sa mga interest ng mga nagbabasa o nanonood ng video ito. Kaya tatanungin ko sa iyo, ano bang titulo ng video ko? Ang interaksyon o interaktibo na teorya ng pagbabasa ay nagja-judge sa mga readers o mga pag-aaralan o sa mga mag-aaral kung sila ba ay tama, mali o nasa in-between. Kaya sa titulo na isang interaction, yung schema o schema o sa English ay isang scheme ay isang walang tunay na kahulugan sa teksto. Gumagamit ito ng konseptong tinatawag na stock knowledge. Yung stock knowledge ay mga knowledge na nandun sa atin, nandun dito sa ating mga utak. Ito yung knowledge na natutunan natin sa kasalukuyan nating mga lessons. Kaya itinitest tayo bilang mga mag-aaral kung anong natutunan natin. Ang dating kaalaman o saligang kaalaman ay binabatas gaya ng tinatawag na background knowledge. Kung tatanungin ko kayo nang hindi nyo alam na konsepto gaya ng cosmology, kukuha tayo ng mga impormasyon dyan kung anong mga salita na alam natin gaya ng mga stars, mga kalawakan. Yan ang example ng scheme or schema. Itinitest tayo bilang mag-aaral kung anong alam natin sa mga topic na hindi pa ini-introduce sa atin. Pearson at Spiro ng 1982, ang eskimo o scheme ay ginagamit bilang isang modulo o module na para magkabuo tayo ng mga ideas natin. Gaya ginagamit ito sa pagplano ng mga party, paggawa ng mga proyekto at mga iba pang halimbawa. Kaya, yung mga apat na teorya, kung i-comprehend natin ito at pag-uunawain at i-apply natin ito sa mga araw-araw natin na buhay, makukuha tayo ng mga teorya gaya ng pagbabasa. Yung pagbabasa ay makaunlad sa atin ng ating vocabulary, comprehension at aplikasyon ng bawat araw. Ito ay mapapalawak ang ating mental na kapasidad at makataas ito ng antas ng ating pag-uunawa. Ito ay proseso ng pagtanggap ng impormasyon at paglaganap sa kahulugan ng bawat salita. Gaya ngayon, nagbabasa ba kayo? Kung mailagay natin itong mga apat na teorya, mayroon tayong makakuha. Gaya ng sinabi ko, ang pagbasa ay may mga benefits. Yung apat na benefits ay sinauna ay yung perception, kalawa, yung comprehension, at aplikasyon at integrasyon. Kaya tatanungin ko kayo,
kung magbabasa ba kayo, ini-apply ba ito sa araw-araw na buhay mo? Kaya gaya ng teorya, yung bottom-up, top-down, introduction, at scheme, i-apply nyo ito sa real life at matataas yung comprehension nyo at yung perception ng bawat buhay. Kaya gaya niyan, pupunta naman tayo sa susunod na paksa natin. At ito yun, uri ng pagbabasa ayon sa pamamaraan. Mayroon itong mga 4 na levels at tatalakayin natin ito ngayon. Yung una ay pahapyaw na pagbabasa. Yung ikalawa ay yung mabilis na pagbabasa. Yung ikatatlo ay yung pag-aaral na pagbabasa. At yung ikaapat ay pagsusuring pagbabasa. Yung una, yung pahapyaw na pagbabasa, ay ito ang pinakamabilis na paraan ng pagbabasa. Tinatawag ito sa Ingles na skimming. Mayroon, gaya ng sinasabi ko, gaya ng 21st century natin na subject, mayroon itong 4 na levels at sa Ingles ay tinatawag itong skimming, scanning, reading at extensive reading. Ang skimming ay kinukuha lamang ang mga mahahalagang detalye gaya ng mga dates, mga passwords, mga pangalan at iba pa. Ito ay ginagamit para mahanap ang isang main idea ng teksto at iba pang halimbawa gaya ng mga linya ng telepono o mga titulo ng mga articles na binabasa nyo. Ang ikalawang uri naman na uri ng pagbabasa ayon sa pamamaraan ay tinatawag na mabilis na pagbasa. Hindi ito kagaya at kabilis sa pahapyaw na pagbabasa at tinatawag ito sa Ingles na scanning. Tinatawag ito sa Ingles na scanning. Yung scanning sa Ingles ay nagsascan ng mga info gaya ng mga kabuuang kahulugan o plot ng isang kwento sa isang teksto na binabasa mo. Gaya ng ikaw ay nagbabasa ng nobelo, makakuha mo ba ang main idea nito? Ang sagot po ay oo. Makikita nyo ito sa plot na page, gaya ng isang summary sa sinaunang pahina ng mga libro na binabasa nyo. Ito ay isang paraan para makuha ang pangkalahatang definisyon at summary ng iyong binabasa. Pupunta naman tayo sa paaral na pagbasa. Dito na makukuha ang comprehension. Gaya ng natin isang mag-aaral, ito ang ginagamit natin bawat araw. At tinatawag itong pag-aaral na pagbasa o regular reading. Yung pag-aaral na pagbabasa ay yung binabasa mo ang isang teksto at uunawain mo kung ano ang definisyon nito. Gaya ng ginagawa ko ngayon, nagre-report at iniintindi at sinasabi ko sa inyo. Ma-apply ito sa bawat araw natin, gaya ng pagbasa ng mga teksto at pagsusulat ng mga essays tungkol nito at pagbabasa ng isang nobelo at magbibigay ng opinyon tungkol nito. At pupunta na tayo sa panghulihang uri ng pagbabasa ayon sa mamamayanan. Ito yung pagsusuring pagbasa o extensive reading sa Ingles. Gaya ng word na extensive o pagsusuri, dito ang pinaka malalim na uri ng pagbabasa. Hindi lang ito basic, hindi lang ito advanced, pero ito ay extensive. Ito ang pinakamataas na antas ng pagbabasa. Tanungin mo ako, bakit ba ito ang pinakamataas na pagbabasa? Kasi na-apply dito ang 4 levels ng comprehension. Literal comprehension, initial comprehension, comprehension, at yung panghuli ay yung application at integration. Nung pagsusuring pagbabasa, hindi lang ka nagbabasa at inintindi mo. Ginagamit mo rin ito para maunlad ang bawat buhay mo. Gaya ng isang medical book. Kung ikaw ay nagagamit ng ikatatlong uri ng pagbabasa o yung regular reading, iintindihin mo lang ang libro. Pero sa ikaapat ay gagamitin mo yung impormasyon na natutunan mo, gaya ng kung paano ba maggawa ng medisina o paano ba maggawa ng mga gamot sa mga sakit. Tinatawag itong pinakamataas ng antas ng pagbabasa dahil dito ka makakuha ng mga lessons na magagamit mo
sa buong buhay mo. At mayroon akong additional na uri. At ito yung pamungunang pagbasa. Hindi ito gaano kakomplikado gaya ng ikaapat, at ito lang ay ginagamit gaya ng mga articles, paggagawa ng titulo, paggagawa ng mga essays at iba pa. Ito ay basic na pag-unawa ng isang teksto o isang teksto pagkatapos mong binabasa. Tinatawag rin ang mga iba't ibang uri na aking tinalakay ng iba't ibang terms, gaya ng skimming, scanning, casual, komprehensibo, critical, pamuling basa, at basang tala. Itong mga uri na sinasabi ko ay hindi lang basta-basta, pero ito yung combination ng mga tinalakay ko na uri kanina. At dahil pagbabasa ang ating paksa ngayon, pupunta naman tayo sa mga proseso ng pagbabasa. Mayroon itong 5 proseso. Ano ba yon? Yung una ay prosesong salubungan. Ikalawa ay prosesong visual. Ikatatlo ay yung aktibong proseso o active processing. At yung ikatatlo ay sistematikong linguistic. At yung panghuli o ikalima ay yung iskema o dating kaalaman. Tatanungin mo ako, bakit ba bumabalik yung dating kaalaman? E di, pupunta na tayo diyan ngayon. Yung sinaunang uri ng prosesong pambabasa ay yung una ay yung prosesong salubungan. Ito yung konsepto na reader response theory sa pagbabasa. Ito ay tinatakol yung konsepto ng bilang isang reader at bilang isang teksto nag-i-interact ang dalawang uri nito. Yung ikalawa ay yung prosesong visual, gaya ng ginagawa ko ngayon. Ito ay nangangahulugan ito ng malinaw na visual at pambabasa sa isang read. Yung ikatatlo ay yung aktibong proseso o tinatawag na active processing. Ito yung tinatakol ng mga konsepto gaya ng katawan, emosyon at kung gaano ka kasigla na bumabasa. Ang ikaapat naman o yung sistemang panglinguistika ay tinatakol naman yung, guess mo, linguistika. Tumutulong ito sa mga readers na hindi nakakaintindi ng Ingles, gaya ng Tagalog to English translation, at tinatawag itong sistematikang panglinguistika dahil ito ay isang proseso at tinatawag na translation. Yung ikalima naman o yung iskema o dating kaalaman ay tinatakol ang dating kaalaman. Bilang isang mambabasa, tinatakol ito ang ating kakayahan, kahusayan, at kasanayan na aspekto ng mga salik na kahulugan na tinatanong sa atin bilang isang mambabasa. Tatanungin tayo ng mga impormasyon na hindi natin natutunan at tinetest tayo kung anong mga impormasyon natin na nalaganap sa ating buhay. Kaya ang pagbabasa naman ay may proseso, di ba? Pupunta naman tayo sa karaniwang suliranin sa pagbabasa. Nauna ay malabong paningin. Gaya ng mga ibang tao na kailangan ng mga glasses para makita sa board o sa TV. Di ikalawa ay kakulangan ng kaalamang pangwika. Kung ikaw ay isang foreigner, hindi mo maiintindihan ang pagbasa ng teksto na sinusulat sa Filipino. At kung ikaw naman ay isang Filipino na hindi nakaiintindi sa lengguwaheng Ingles, ay hindi mo rin mababasa yung teksto na iyon. Yung ikatatlo naman ay kakulangan sa kaalamang kultural. Self-explanatory ito. Kasi kung hindi ikaw ang nasa culture nila, gaya ng mga culture or ethnic groups na mga Badjao o mga nomads, hindi ka makaka-relate sa kanila. Sasabihin mo nga, bakit sila ganyan namumuhay? Mga iba pang mga halimbawa ng mga ethnic groups. Yung kaapat naman ay kakulangan ng impormasyon at karanasan at kaugnayan sa impluwensyang pampisikal, pangkapaligiran at pangkapanahon o history. Kaya sasabihin ko sa inyo,
Kung ikaw ay magbabasa ng libro gaya ng libro about sa calculus. Sa calculus, hindi mo ito maintindihan kung hindi mo nalaganap o na-comprehend yung mga past na mga libro gaya ng pre-cal o basic calculus. Kung ikaw ay dumiretso sa calculus, hindi mo maintindi yung mga terminology o mga idioma o mga jargons na nandoon sa calculus. Kasi kailangan mo na maintindihan yung mga konsepto bago ka pupunta doon. Kaya yan lang po ang karaniwang suliranin sa pagbabasa. Mayroon itong mga ibang halimbawa, pero sa libro ay may 4 lang ito. Yung pinaka-basic, babalikan natin, ay yung labo ang mata, kalawa ay kakulangan ng kaalamang pangwika, katatlo ay yung kaalamang kultural, at yung ikaapat ay kakulangan ng kaalamang impormasyon. Kaya sa pagbabasa, tatalakayin natin ang gabay sa maayos na pagbabasa. Kaya sasabihin mo, paano ba tayo magbabasa ng maayos? Yung unang tip ko ay magtuto ng wika ng binabasa mo. Gaya ng kung ikaw ay isang Filipino at hindi mo maintindihan ng Filipino ng mga libro, mapapractice ka sa mga vocabulary mo. Kaya pupunta naman tayo sa libro. Yung unang halimbawa ay pagbibigay ng pag-unawang tungkol sa mga literal na tekstong binasa. Gaya ng sinabi ko, studihan mo itong mga vocabulary at mga iba pang konsepto na makakatulong sa iyo sa pagbabasa ng mga linguistika ng mga libro na yan. Ikalawa naman ay yung pag-naturalize mo sa ganap na pag-unawa sa kaisipang naisipadama ng may akda. Gaya ng paglahad mo ng opinyon. Gaya ngayon, naglalahad ako ng opinyon para sa report na ito. At yung ikatatlo naman ay pagkilatis sa kahalagan ng kaisipan. Ang mga halimbawa nito ay pagbibigay mo ng reaction paper pagkatapos ng isang event. Kaya kung pagkatapos ng isang event o pagkatapos ng pagbabasa mo sa libro. Kasi kung mayroon kang binabasa at hindi mo ito ma-apply sa kung ano, edi saan mapupunta yung mga binabasa mo. At yung ikaapat naman ay pagsanib ng kaisipang nabasa at sa mga past experiences mo. Kaya, pagkatapos mong magbasa ng isang libro, gaya nito, isang libro ito. Pagkatapos mo magbasa nito ng isang libro, ay i-apply mo ito, gaya ng sinabi ko sa ikatatlong na step. Pero, maggagawa kayo ng mga conclusion mo. Gaya ng anong matutunan ko dito, anong bagong natutunan ko, at anong gustong matutunan ko. Kaya, nagtatapos na po tayo. Tinalakay natin kung paano magbasa, anong mga hadlang at mga teoryang mga pagbabasa. Kaya yan lang po, salamat po sa pakikinig sa aking report sa page 5 to 9. Salamat po mga Pacquiao, salamat po mga kaklase, salamat po sa pakikinig.